Mahal, anong ibig sabihin nito? Magpaliwanag ka. Patawarin mo ko, mahal ko, kung nagawa kong ilihim sa iyo ang tunay kong pagkatao. Hindi ko alam kung paano ko matatanggap ang bagay na ito. Ang nilalang na pinagkatiwalaan ko ng aking sarili ay hindi pala tao. Hindi ko pala kauri ang nilalang na minahal ko. Wala akong pakialam kung kalahi kita. Hayop ka, kapitan. Hindi ko matatanggap na nagawa mo sa akin iyon. Taong 1996, sa liblib na baryo sa Pampanga. Payak na pamumuhay ang nakagisna ni Wilna. Parehong agsador na magsasaka ang kanyang mga magulang. Pilit nilang pinagkakasya ang kakarampot na kinikita ng kanyang mga magulang sa pagsasaka. Sa kabila ng kahirapan na kanilang nararanasan, ay pinili ni Wilna na ipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. Nakapwesto ang kanilang bahay sa mismong paanan ng bundok Arayat. Mahigit 3 oras ang kailangan nilang bunuin na magkapatid bago marating ang paralan ng mga panahong iyon. Ganoon ang kailangan nilang tiisin sa pagpasok at pag-uwi mula sa paaralan. 3:00 pa lang ng umaga ay gising na ang mga magulang at mga kapatid ni Wilna. Sabay-sabay silang kumakain ng agahan. Naunang nakatapos ng sekundarya si Jod at nagdesisyon na lang itong tumigil para maghanap ng trabaho. Ikaw na ang bahala sa 2 nakakababata mong kapatid. Wilna, silipin mo sila mamaya kapag nagkaroon ka ng bakanteng oras. Alamin mo naman ang ugali ni Bonso. Sigurado na iiskapo na naman sa klase kapag may pagkakataon. Ako ang bahala sa 2 kapatid ko, tay. Sigurado na makakalaboso si Walter sa akin kapag nahuli ko siyang tumatakas sa klase. Pati naman, nakakahiya na ang ginagawa mo sa akin. Hindi na ako bata pero kung bantayan mo ako ay wagas. Katawan at edad mo lang ang lumalaki. Pero yung utak mo, Walter, ay hindi. Sa katunayan, ay malala pa kumpara sa elementarya. Nagsisimula na naman kayong mag-ama. Siguradong mauuwi na naman sa sapakan ng pagtatalo niyong dalawa. Pagsabihan mo, Susan, ang bunso mong anak. Alam mo kung paano ako magdisiplina sa anak ko. Salamat nga si Walter dahil hindi niya naranasan ang hirap na pinagdadaanan ni John bago makatapos ng sekundarya. Sige na, Rodney. Ako nang bahala kay Walter. Paano matututo ang anak natin kung palagi mong pinagbubuhatan ng kamay? Lalo lamang siyang magre-rebelde. Kanino pa magmamana si Walter kundi kay tatay? Palaging mainit ang dugo, kaya laging may kaaway. Sinabi mo pa, Wilna. Tapos magtataka ang tatay mo kung kanino nagmamana ang kanyang anak. Likasan niyo pa ng mag-ina ang inyong usapan para lalo akong marinig. Malapit si Wilna sa kanyang amang si Rodney kumpara sa nakababatang kapatid. Nakapwesto ang kanilang tahanan sa paanan ng bundok Arayat kung saan ay daanan ng mga rebeldeng bandido na sumasalungat sa pamahalaan noon. O nga pala, anak, mag-ingat kayo mamaya sa daan pag-uwi. Nababalitaan kong nagkakainitan na naman ang rebelde at mga sundalo. Nagkaramdaman niyo muna ang paligid bago kayo umakyat pa uwi. Yun din ang sabi ng guro namin, Nay. Palaging ang nagpapaalala na mag-ingat lalo na ang umuwi sa paanan at bundok mismo ng Arayat. Ikaw ang nakakatanda, Wilna, kaya ikaw ang magdesisyon sa mas makakabuti. Tatandaan ko po, Tay. Wala na ba kayong nakakalimutan? Alis na tayo. Ayos na kami, Tay.
Inihatid kami ni tatay sa hangganan mismo ng bundok Arayat. Ganoon ang kanyang ginagawa tuwing umaga. Madilim pa ang daanan kaya natatakot siyang baka may makasalubong kami sa aming pagbaba. Agad namin sinisimula ng mahabang lakaran. Pagkarating namin sa ibaba ng bundok, halos 4 na kilometro ang kailangan naming lakarin papunta sa paaralan. Swertehan na lang kung may maawa sa amin na magpasakay sa kanilang pribadong sasakyan. Walang may magbubulakbol sa klase ha? Nagkakaintindihan tayo, Jomen, Walter. Ilan ba ako nagbubulakbol sa klase, ate? Ikaw, Jomen, may tiwala ako sa'yo. Pero kay Walter, ewan na lang talaga. Si ate talaga, nahawa na kay nanay at tatay. Nawala na ng tiwala sa akin. Nagagawan mo rin, kaya nawalan kami ng tiwala sa'yo. Magpakatino ka na kasi, Bonso, para hindi na magalit si tatay sa'yo. Pagkatapos ng klase ni Wilna, ay nagmadali siyang lumabas para puntahan ang 2 kapatid na lalaki. Wala siyang tiwala sa ugali ni Walter dahil palagi itong nasasangkot sa kaguluhan. Kanina ka pa ba, ate Wilna? Kakarating ko lang naman dito. Saan na si Bonso? Ayun o, kayo pa sumabay sa atin pa uwi kaya pinagalitan ko. Ako nang bahala sa kanya. Mauwi na naman sa pagtatalo ang usapan yung dalawa eh. Pinapayuhan ni Wilna ang bunsong kapatid habang naglalakad. Nakikinig si Walter sa kanyang ate dahil alam niyang mahal siya nito. Ilang beses na siyang nasasangkot sa kaguluhan at kalimitan ay ipinagtatanggol siya ng kapatid. Habang papalapit sa nagtataas ang kakahuyan na nagsisilbing daanan papasok sa paanan ng bundok Arayat, nakarinig ang 3 magkakapatid ng sunod-sunod na putok ng baril. Ate Wilna, naririnig mo ba ang putok ng mga baril? Kinakabahan ako, ate. Bakla ka ba, kuya? Ang ina naman ng loob mo. Napakaduwag mo talaga. Tumigil ka nga, Walter. Nakakalimutan mo yata na mas matanda sa iyo si Zomen. Isensya ka na, ate. Si kuya naman kasi palaging bukang bibig ang takot. Tumigil mo na tayo sa gitna ng kakahuyan. Hintayin mo na natin na humupa ang putukan bago magpatuloy sa paglalakad. Sigurado na nagkakaroon na naman ng enkwentro sa pagitan ng sundalo at mga rebelde. Nagdadalawang isip na nga ako kung itutuloy pa natin ang pag-uwi o magpalipas na muna tayo ng gabi sa kapatagan. Saan naman tayo matutulog, ate? Wala naman tayong kamag-anak sa kapatagan. Marami namang bakanting kubo sa gitna ng palayan. Maigi na iyon kaysa magpalipas tayo ng gabi sa gitna ng kakahuyan. Uuwi ako, ate. Kaya ako magpalipas ng gabi dito sa ibaba. Kanina pa nga ako nagugutom eh. Sige, hintayin na lang natin na humupa. Basta, huwag kayong maingay. Magtago muna tayo. Lumaganap na ang kadiliman sa gitna ng kagubatan nang tuluyang humupa ang putukan. Naging hudyat na iyon sa magkapatid para magdesisyon kung itutuloy ba ang pag-uwi o piliin na lang ang manatili na lamang sa ibaba ng bundok. Magpatuloy na tayo, ate, sa paglalakad. Kanina pa kumakalamang sikmura ko. Tinitiis ko na lang ang gutom na nararamdaman ko. Ako rin, ate Wilna. Nanginginig na ang katawan ko sa gutom. Sige, tuloy na tayo sa paglalakad pa uwi. Pero kung ako lang ang masusunod ay pipiliin kong manatili na lamang sa ibaba ng bundok. Natatakot ako na baka habang binabagtas natin ang daan pa uwi ay bigla na lamang sasambulat ang palitan ng putok sa pagitan ng mga rebelde at mga sundalo. Hindi ko na talaga kaya, ate Wilna. Ang gutom na nararamdaman ko. Ako rin, ate. Kumukulo na ang tiyan ko sa gutom na aking nararamdaman.
Naawa si Wilna sa kanyang dalawang kapatid, kaya kahit puno ng pangamba at takot, ay mas pinili niyang ituloy ang paglalakad. Nagkatotoo ang pangamba ni Wilna. Habang naglalakad sa matarik na bundok, ay bigla na lang nagkaputukan ulit. Kitang-kita ng magkakapatid ang nagniningas na mga balang dumadaan sa kanilang harapan. Yumuko tayo. Dumapa tayo sa lupa. Huwag na huwag kayong aangat. Sigaw ni Wilna sa kanyang dalawang kapatid. Hinila ni Wilna si Jomin palapit sa kanya dahil alam na alam niyang mahina ang loob ng kapatid. Natatakot si Wilna na baka biglang tumayo na lang ito at tumakbo. Takpan mo lang ang tainga mo, Jomin. Magdasal ka lang na malampasan natin ang pagsubok na ito. Si Walter naman ay sadyang malakas ang loob. Tumihaya pa ito para hayagang makita ang mga balang sumasambulat sa itaas. Sinakluban ng takot si Wilna nang maramdaman niya ang napakaraming yabag na papalapit sa kanilang pinagtataguan. Ate, may papalapit sa ating kinaroroonan. Natatakot ako. Umanda kayo ate, lalaban tayo. Tumigil ka nga, Walter. Mapapahamak lang tayo kapag tinangkapan natin na lumaban. Magmakaawan na lang tayo. Baka sakaling maawa pa sila at hayaan tayong makakaalis ng ligtas. Huwag ka na gumawa ng maras na hakbang bunso. Baka lalo lang tayong mapahamak. Ano pa nga bang magagawa ko kundi ang sumunod sa nakakatanda sa akin? Bahagyang nabuhayan ng pag-asa si Wilna nang mapagtanto niyang hanay ng mga sundalo ang kanilang nakatagpo. Sir, mga sibilyan po kami. Mga estudyante. Naalangan sa gitna ng putukan. Maawa po kayo sa amin. Brosko na punong-puno ng otoridad ang narinig ni Wilna at ng kanyang mga kapatid. Si JC ang nagsisilbing kapitan ng platon na nakasagupa ng mga bandidong rebelde sa kabundukan. Siguraduhin na ligtas sa mga sibilyang estudyante. Atras tayo. Masyado nang madilim sa paligid. Kailangan muna natin ipagpaliban ang pagtugis sa nakatakas na mga rebelde. Darating sa kampo ng mga militar, ay agad inusisa ni JC ang tatlong estudyante na kanilang natagpuan sa gitna ng labanan. Alam niyo ba na lubang mapanganib sa kagubatan pagsapit ng gabi? Ano ang pumasok sa isipan niyo at nagudyok na suungin ang umiinit na labanan? Sir, patawad po. Galing pa po kasi kami sa mahabang lakaran. Nagugutom na po kasi ang dalaw kong kapatid kaya nagdesisyon kaming ituloy ang pag-uwi sa aming bahay. Saan ba kayo nakatira? Ano ang trabaho ng mga magulang niyo? Mahirap lang po kami, sir. Magsasaka lang po ang aming mga magulang sa lupa na hindi naman namin pag-aari. Nilalakad lang po namin ang paaralan na aming pinapasukan. Halos 3 oras po ang kailangan naming bunuin sa umaga at ganon din pagsapit ng hapon. Baong pagkanin lang po ang aming dala kaya nagtitiis kami sa mahabang paglalakad. Ipinatawag ni JC ang tagaluto at nag-utos na handaan sila ng makakain. Kumain na muna kayo. Ako ang maghahatid sa inyo hanggang sa inyong bahay. Bago kumain ay nagsalita bigla si Walter. Bigla itong nagka-interes sa mga sundalo. Hanggang sa nagsalita ito ng, Maraming salamat po, sir. Pagkatapos ko ng sekundarya, sir, gusto ko rin maging katulad mo. Isang sundalo. Pwede na ba iyon? Hintayin mo muna, Totoy, na umabot ka sa tamang gulang bago ka pumasok sa pagiging sundalo. Balikan mo lang ako dito sa kampo. Tutulungan kita. Pangako yan, sir. Tatandaan ko talaga ang pangako mo. Oo. Ano nga ba ulit ang pangalan mo? Walter po, sir. Ako naman si Kapitan JC. Huwag lang kayong sumuko na magkakapatid sa pag-aaral.
Balang araw ay magbubunga din ang paghihirap niyong magkakapatid. Gwapo si JC. Matipuno ang pangangatawan. Halatang batak sa mabigat na pagsasanay sa loob ng kampo. Tinataglay ni JC ang mga katangiang pinapangarap ng halos lahat na babae. Napangiti na lang si JC nang ulitin niya ang katanungan kay Wilna. Natulala si Wilna habang nakatingin sa maamong mukha ng kapitan. Hoy ate, nakakahiya. Nakatulala ka habang nakatingin sa mukha ni kapitan. Tinatanong ka ni kapitan, Ate Wilna. Pasensya na po kapitan. Ano nga po ulit iyon? Ayos lang Wilna. Dahil aminado naman akong gwapo. Sanay na ako sa ganong pangyayari. Tinatanong ko lang naman kung pumapasok ka na sa kolehiyo. Malapit na po kapitan magtapos. Sa panghuling taon na ako ng kolehiyo. Ang tiyaga mo sa pag-aaral, Wilna. Malayo ang mararating mo. Matindi ang determinasyon mo na makatapos. Kaunting panahon na lang, ay magbubunga na ang iyong paghihirap. Sa awa ng Panginoon, kapitan, ay naitawid ko rin ang aking pag-aaral, kahit mahirap. Ano ba ang kursong kinuha mo sa kolehiyo? Teacher po, kapitan. Magandang kurso ang napili mo, Wilna. Naputo lang kanilang pag-uusap dahil pumasok ang kusinero para ipaalam na nakatapos na siyang makain ng pagkain. Ganadong-ganado ang dalawang kapatid ni Wilna sa pagkain. Halatang halata ang kanilang gutom sa dami ng pagkaing inilalagay sa plato. Si Wilna naman ay bilang ang kanyang subo. Dahil sa nararamdaman niyang pagkailang sa presensya ni JC. Pagkatapos kumain ay nagpahinga lang saglit ang magkakapatid bago sila niyaya ni JC na ihatid pa uwi. Ihatid ko na kayo pa uwi dahil siguradong nag-aalala na ang inyong mga magulang. Hindi naman nakalayuan ang bahay namin mula dito, kapitan. Makakaya na namin baybayin ang daan pa uwi. Masyadong delikado ang paligid, Wilna. Makabubuti kung ihatid ko na kayo pa uwi. Huwag kayong mag-alala dahil memoryado ko na ang lugar na ito. Sanay na akong sumusuot-suot sa bawat bahagi ng kagubatan na to. May harap na baka mapagkamalan pa kayong espiya ng rebelding grupo at patayin kayo. Lalong-lalo ka na, Wilna. Babae ka pa naman. Mahirap na. Baka pagkainteresan ka pa ng mga banditong grupo. Ikaw lang mag-isa ang maghahatid sa amin, kapitan? Oo. Huwag lang tayong maglikha ng anumang ingay habang naglalakad. Iwasan natin na mag-usap o mag-usisa sa ating nakikita. Maliwanag ba, Wilna? Maliwanag, kapitan. Pakisabihan na lang ang iyong dalawang kapatid para matimbrihan na sila bago pa tayo umalis. Haya ay ang paglalakad ng tatlong magkakapatid. Paminsan-minsan ay nagkakatinginan silang tatlo, pero walang naglakas loob na mag-usisa sa kanila. Nananatili ang ganong sitwasyon hanggang marating ng tatlong magkakapatid ang kanilang bahay. Labis ang pagtataka ni Wilna dahil biglang naglaho si JC pagkarating nila sa bakuran ng kanilang bahay. Agad kumatok si Wilna para malaman ng kanilang mga magulang ang pagdating nila. Patakbong binuksan ni Susan ang pinto para papasukin ang tatlong kapatid. Salamat sa Diyos at nakauwi kayong ligtas. Kanina pa kami nag-aalala ng ama niyo. Hinihintay lang namin na sumapit ang kalagitnaan ng gabi para bumaba ng bundok. Napagkasunduan na naming hanapin kayo sa ibaba ng bundok. Hindi madali, Nay, ang pinagdadaanan namin bago makauwi sa bahay. Mabuti na lang, natagpuan kami ng mga sundalo sa gitna ng kagubatan habang nagpuputukan. Di ba, sinasabi ko na sa inyo, huwag kayong aakyat sa bundok kapag may nangyayaring engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at mga rebelde. Pasensya na, Tay.
Hindi na talaga namin matiis ang nararamdaman naming gutom, kaya nagpasya kaming tumuloy sa pag-akyat. Ilang oras din po kaming nakiramdam bago nagpasyang umakyat tay. Nagkataon lang po talaga tay na naipit kami sa gitna ng labanan. Ano ba, Rodney? Magsisihan pa ba tayo? Magpasalamat ka na lang dahil nakauwing ligtas ang tatlo nating anak. Hindi ko lang lubos maisip kung ano ang gagawin ko kapag nagkataong napahamak kayong tatlo. Hindi ko matatanggap. Si tatay talaga. Alam ko naman po sa kabila ng paghihigpit niyo sa amin ay mahal na mahal niyo po kami. Lalong-lalo na si Walter. Ayaw mo lang mapariwara ang kanyang buhay. Sige na, maghain na muna ako para makapagpahinga na tayong lahat. Busog na po kami, Nay. Sa katunayan ay busog na busog. Ako rin, Nay. Masaya ako sa ipinangako ni Kapitan. Nagiging sundalo ako pagsapit ko sa tamang gulang. Sa wakas, nagkaroon din ng pangarap ang bunso ko. Mag-aral ka ng mabuti para malaya mong matutupad ang buhay na gusto mong tahakin. Nandito lang kami ng nanay mo. Handang sumuporta basta marangal lang anak. Ang bait ni Kapitan Chisi. Inihatid pa kaming tatlo hanggang sa labasan. Ate Wilna, adi ka ba? Oo nga, kuya. Anong pinagsasabi ni ate? Wala naman tayong iba na kasama habang naglalakad pa uwi. Huwag nga kayong magbiro na dalawa. Pinagkakaisahan niyo na naman ako. Mabutit alam ko na kayong dalawa na ang magkakampi ngayon. Pinagtutulungan niyo pa talaga ako. Seryoso ate, hindi natin kasama sa Kapitan na naglakad pa uwi. Siguro ay lubos ka lang na humahanga sa kanya, kaya hindi matanggal sa isipan mo si Kapitan. Huwag niyo nga akong pinaglolo ko na dalawa. Hindi ako nagkakamali. Kasama natin si Kapitan na naglakad pa uwi. Ate, makinig ka sa amin. Hindi tayo inihati ni Kapitan pa uwi. Alangan naman na pareho kami ni Kuya Jomi na namamalik mata. Ano ba yan? Naguguluhan ako sa inyo. Tama na nga yan. Huwag na nanyong pagtalunan ng tungkol dyan. Magkakatampuhan lang kayong magkakapatid. Kumain na lang tayo para makapagpahinga ng maaga. Huwag na muna kayong pumasok bukas. Palilipasin na muna natin ang sigalot sa pagitan ng mga sundalo at rebeldeng grupo. Paintindihan naman kayo ng inyong mga guro. Sasama na lang ako bukas sa inyo ni Nanay Tay. Tutal, wala naman akong gagawin dito sa bahay. Ako din, Tay. Tutulong na lang ako sa inyo ni Nanay sa palayan. Ikaw, Wilna. Sasama ka ba sa amin bukas? Hindi, Tay. Maglalaban na lang ako bukas. Kinabukasan ay maagang umalis sina Jomen at Walter kasama ang kanilang mga magulang. Pag-aalis ng kanyang magulang at kapatid ay nagsimula si Wilna sa pagliligpit sa loob ng bahay. Hinintay ni Wilna na ganap ng maliwanag sa labas bago umalis para pumunta sa ilog. Nagulantang si Wilna nang biglang may lumagabong sa malalim na bahagi ng ilog. Napatayo siya para mag-usisa sa paligid. Nanindig ang kanyang mga balahibo nang may mahagip ang kanyang mga mata. Napakalaking buntot ng isda ang biglang lumabas sa tubig. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging palahaw na nagmumula sa kailaliman ng tubig. Napaatras si Wilna papunta sa gilid ng ilog. Subalit mabilis na tumaas ang tubig. Tinangay siya ng rumaragas ang tubig. Sumigaw siya para humingi ng tulong. Ngunit nabigo siyang may makarinig sa kanya. Naramdaman na lang ni Wilna na may humapit sa kanyang bewang para hatakin sa gilid ng ilog. Naghabol siya ng kanyang hininga. Pagkarating nila sa gilid ng ilog, nanlalabo pa ang kanyang paningin, kaya hindi pa malinaw ang mukha ng estrangherong nagligtas sa kanya. Inusot ni Wilna ang kanyang mga mata para maalis ang tubig na tumabon sa kanyang mata.
Nanlaki ang mga matawa ni Wilna nang kanyang mapagtanto ang pagkakilanlan ng estranghero. Kapitan, Anong ginagawa mo sa ilog? Mapanganib ang lugar na ito kapag wala kang kasama. naglalaba lang naman ako, Kapitan. Bigla na lang tumaas ang tubig sa ilog kaya natangay ako. Sa susunod, ay huwag ka nang pumupunta sa ilog na ito nang walang kasama. Nagkakaintindihan ba tayo, Wilna? Opo, Kapitan. Hindi na mauulit. Sige na, tapusin mo na ang iyong ginagawa. Napasapo si Wilna sa kanyang noo nang kanyang maalala ang nangyari. Lagot. Siguradong mapapagalitan na naman ako ni nanay. Tinangay ng rumaragas ang tubig ang aking nilalabahan. Pati ang batsyang iniingatan ni nanay ay dinala ng malakas na agos. Huwag kang mag-alala, Wilna. Nandoon ang batya mo na may lamang labahin sa kabilang pangpang. Dito ka na lang maghintay. Ako na ang kukuha. Punong-puno ng pagtataka si Wilna. Ngunit nanaig ang kanyang kasiyahan dahil sa nagawang maisalba ni JC ang kanyang labahin. Walang kaharap-harap na sinuong ni JC ang malakas na agos. Sadyang matikas at malakas ang kanyang katawan, kaya hindi niya alintana ang bugso ng tubig na dumadaloy. Sige na, tapusin mo na ang paglalaba mo, Wilna. Sasamahan na muna kita dito hanggang ikaw ay makatapos. Maraming salamat, Kapitan. 2 beses mo nang isinalba ang aking buhay. Nagkataon lang, Wilna, na rumuronda ako sa kahabaan ng ilog. Kaya narinig ko ang iyong sigaw. Ano nga kayang nilalang ang nakita ko sa tubig? Bakit lubhang nakakabingi ang kanyang hiyaw? Malamang nagalit kaya ganoon. Naniniwala ka ba, Wilna, sa engkanto? Siguro. Hindi pa naman ako nakakita ng engkanto, Kapitan eh. Paano kapag sinabi ko sa iyo na isang engkantong tubig ang nakita mo? Biglang natigilan si Wilna sa kanyang narinig. Kinilibutan siya at nakaramdam ng panlalamig. Anong ibig mong sabihin, Kapitan? Na naengkanto ako sa ilog? Munti ka nang mabiktima ng magindara sa ilog. Inakala ng magindara na tinatayboy mo ang mga kalalakihang napapadako sa ilog. Paboritong pagkain ng magindara ang mga lalaking may asawa. Ano ba ang magindara, Kapitan? Ang magindara ay isang uri ng engkantong tubig. Itinuturing din silang aswang sa tubig. Mahalin tulad sila sa mga serena. Nakakatakot naman, Kapitan. Hindi na ako muling babalik sa ilog na ito. Isama mo na lang ang 2 mong kapatid. Takot ang magindara sa binatang lalaki dahil lason ito para sa kanila. Sigurado na magtatago ang magindara sa kailaliman ng tubig kapag naramdaman niya ang presensya ng mga bata mong kapatid. Habang tumatagal na nakakasama ni Wilna si Kapitan JC, nawawala ang nararamdaman niyang hiya at pagkailang sa sundalo. Hindi niya namalayan ang oras na inabot na pala sila ng tanghaling tapat. Tanghali na pala. Kailangan ko pang magluto ng tanghalian. Kabilin-bilin na ni tatay na ipagluluto ko sila ng pagkain. Kailangan ko nang umuwi, Kapitan. Ihati na kita, Wilna, hanggang sa inyong bahay. Total, doon din ang daan ko pa uwi. Sobra-sobra ng tulong na ibinibigay mo sa akin, Kapitan. Baka isipin mo na inaabuso ko na ang iyong kabaitan. Ikaw lang naman ang nag-isip ng ganyang bagay. Trabaho ko ang tumulong sa nangangailangan. Lalong-lalo na ang inaabuso at nakakaranas ng kalamidad. Mapalad ang asawa mo, Kapitan, dahil may mister siyang kasing bait mo. Naghahanap pa. May nahanap na ako. Hindi lang ako sigurado kung magugustuhan niya ako. Ibig mong sabihin, Kapitan, na binata ka pa? Bakit? Hindi ba halata sa itsura ko?
May napupusuan ako pero natatakot lang akong manligaw. Ligawan mo na agad, Kapitan. Sa katangiang tinataglay mo, Kapitan, sigurado na sasagutin ka niya agad. Talaga lang ha, malalaman natin sa susunod na mga araw. Sumilay ang kakaibang ngiti sa labi ni JC. Nagkaroon ng pag-asa ang kanyang nararamdaman. Inihatid ni JC si Wilna sa mismong bakuran ng kanilang bahay. Agad nagpaalam ang kapitan na aalis dahil marami pang kailangang gawin sa kampo. Tamang-tama. Pagdating ng mga magulang ni Wilna at mga kapatid, ay natapos na siyang magluto ng tanghalian. Masayang pinagsaluhan ng buong pamilya ang payak na tanghalian. Mamaya kapag hindi na ganun kasakit ang sikat ng araw, ay muli kaming babalik sa sakahan. Tay, pwede ba akong sumama sa inyo? Natatakot akong maiwan dito sa bahay. Kanina kasi sa may ilog, may nakasalamuha akong engkantong tubig. Mabuti na lang dumating si Kapitan JC. Nagawa niya akong iligtas sa malakas na agos ng tubig. Isalaysay mo nga sa amin ang buong pangyari, Wilna. Bunti ka na pala mapahamak na bata ka. Hindi ka man lang nagsabi pagkarating namin. Isinalaysay ni Wilna ang buong pangyari sa kanyang pamilya. Mababakas ang pag-aalala sa mukha ng kanyang mga magulang at dalawang kapatid. Matagal na akong may naririnig na hiwaga ang nagaganap sa ilog. Hindi ko aakalain na mararanasan mo mismo, Wilna. Mabuti na lang dahil nakita ka ni Kapitan. Simula ngayon ay iiwasan na natin ng papadako sa ilog na yon. Ang Magindara pala ang may kagagawan sa pagkalunod ng mga kalalakihang lumulusong sa ilog. Iyon pala ang dahilan kung bakit pawang pamilyado ang namatay sa ilog. Hanggang ngayon, Tay, ay nagdadalawang isip ako kung paniniwalaan ko bang sinabi ni Kapitan. Paano mo maipaliwanag ang nangyari sa iyo kanina kung ayaw mong maniwala? Ikaw na rin ang nagsabi na nakita mo ang buntot ng Magindara. Wala namang mawawala, anak, kung maniniwala ka sa pahayag ni Kapitan. Sigurado na may nalalaman si Kapitan, kaya nasabi niya ang tungkol sa Magindara. Sinabi naman ni Kapitan na pamilyado lang ang kinukuha ng Magindara. Ibig sabihin, ay ligtas kami ni Kuya Jumin. Kahit na, iba pa rin kapag nag-iingat tayo. Ang atin nyo nga na isang babae ay muntik pang mabiktima ng Magindara. Paano pa kayong dalawa na ayon kay Kapitan ay lason para sa kanila? Huwag kang mag-alala, Tay. Simula ngayon ay iiwasan na namin ang mapagawi sa ilog. Ewan ko na lang talaga sa Magindara kung bakit sa ilog pa niya napili na tumira. Sa bahagi pa talaga kung saan kadalasan ay napapagawi ang mga residente. Maiwan ka na lang dito, Wilna. Sasamahan ka nilang ng nanay Susan mo. Total, nandito naman ang dalawa mong kapatid na makakasama ko sa palayan. Pagluluto ko na lang kayo mamaya, Rodney, ng paborito mong ginataan na gabi. Total, nandito lang rin ako sa bahay mamaya. Huwag mong iwawaglit sa mata mo si Wilna. Baka pagka-interesa ng engkanto at hindi lulubayan. Narinig mo, Wilna, ang sinabi ng tatay Rodney mo. Iwasan mo ang dumistansya sa akin mamaya. Mahirap na. Baka balikan ka at sundan ng halimaw sa tubig. Huwag mo na nga akong takutin, Nay. Natatakot na nga ako kanina pa. Si Ate Wilna, nagpapaniwala kay nanay. Ano makakaahon ang Magindara kung wala naman itong sapat na kakayahang makapaglakad sa lupa? Ikaw na rin ang nagsabi na nakita mo ang buntot ng halimaw na iyon sa tubig. Natapos kumain, ay agad naganda si Rodney at ang kanyang dalawang anak na lalaki para pumunta sa palayan. Kailangan na matapos nila ang panggagapas ng palay bago pa kumagat ang dilim.
Mag-iingat kayong dalawa na mag-ina dito sa bahay. Nakontrata ko ng gigiling ng palay bukas, kaya kailangan matapos namin ang pag-aani ngayong araw. Mag-iingat din kayo, Rodney. Pagmatsyag palagi sa paligid. Baka biglang sumiklab na naman ang labanan sa pagitan ng sundalo at mga rebeldeng grupo. Pag-alis ng mag-ama ni Susan, agad silang nagtulungan ni Wilna sa paglilinis at pagliligpit ng bahay. Pagkatapos ng kanilang gawain, agad silang nagkayayaan na mag-ina na manguha ng kohol para isahog sa ginataang gabi. Nay, baka may magindara dito sa sapa. Wala naman siguro, anak. Masyadong mababaw ang sapa para pamugaran ng nilalang na iyon. Nadala na talaga ako, Nay, sa naging karanasan ko sa ilog. Nagkaroon ako ng trauma sa nangyari sa akin. Habang abala sa pamumulot ng kohol ang mag-ina, ay bigla na lamang silang nakarinig ng malakas na ugong ng barko. Nagdalansingan ang mga bakal at ugong ng mga sasakyan. Naririnig mo ba yun, Nay? Ang tunog na nahagip ng aking pandinig? Halika na, anak. Aahon na tayo sa sapa. Hindi na pangkaraniwan ang tunog na ating naririnig. Saan ba yun nagmumula, Nay? Wala naman tayong nakikita na barko. Imposible na may dadaong na barko dito sa atin dahil malayo naman ang daungan. At saka, ilog lang naman ito. Isarado mo muna ang bibig mo, Wilna. Kailangan na natin magmadali para mabilis tayong makaalis sa lugar na ito. Nagmadaling umalis ang mag-ina dahil sa takot na may mangyaring masama sa kanila. Habang papaalis ay may naramdaman pa si Wilna. Parang may umakap sa kanya. Gumuhit sa kanyang pandama ang kakaibang lamig na lumulukob sa kanyang sistema. Nay, may naramdaman ako na parang may umakap sa akin. Ang lamig ng kanyang katawan, Nay. Bilisan na lang natin ang paglakad, anak, para makaalis na agad tayo. Sigurado ako, anak, na may kakaibang nangyayari sa paligid. Sa kabilang banda ay biglang nagulantang ang mag-ama. Nang biglang magsulputan mula sa kakahuyan ang mga rebelde. Mabilis na hinatak ni Rodney ang kanyang 2 binatilyo na anak para isanggang sarili. Hindi kami lalaban. Ano ang maipaglilingkod ko sa inyo, mga kaibigan? Maniningil kami ng buwis. Kailangan na magbigay kayo ng kaukulang bahagi sa inani niyong palay sa samahan. Isang hamak na agsador lang kami, kaibigan. Kailangan ko pa ba sabihin sa aming amo ang tungkol dito? Bukas, babalik kami para kunin ang buwis. Sabihin mo sa amo mo na obligado siyang magbigay ng bahagi sa inani ninyong mga palay. May karampatang parusa ang sinumang sumasalong at sasamahan. Makakarating ang inyong hinaing, kaibigan. Sasabihin ko sa aking amo ang tungkol dito. Armado ng mahaba at mataas na kalibre ng baril ang mga rebelde. Sa sobrang takot at nerbiyos ni Jomin, naihi ito sa kanyang suot na pang-ibaba. Si Walter naman ay nakuha pang makipagtitigan sa mga rebelde habang nagbibigay ng babala sa kanilang ama. Ano, Utoy? May problema ka? Napahinto si Walter sa pagsasalita nang takpan ng kanyang ama ang bibig. Inikbayan siya ng kanyang ama para masigurado na hindi papalag ang kanyang anak. Pasensya na, mga kaibigan. Ako na ang bahalang magparating sa aming amo ng mensahe na gusto niyong ipaabot. Turuan mo ang anak mo kung paano rumispeto sa nakakataas sa kanya. Sigurado na mayroon siyang kalalagyan kapag ganyan ang ugali niya. Ako na ang humihingi ng despensa sa inasta ng anak ko. Uulis na kami. Siguraduhan mo lang na nakahanda ang buwis
na aming pinapataw sa mga magsasaka dito. Nabawasan ang nararamdamang takot ni Rodney nang sa wakas ay umalis ang mga rebelde sa palayan. Ay, bakit ka pumayag? Halos tumulo ang pawis at dugo sa inyong katawan. Tapos kukunin lang ng mga tusong rebelde na iyon. Sumunod na lang tayo, anak, para sa katahimikan ng ating pamilya. Lalo lang magiging magulo ang sitwasyon kapag tumanggi pa tayo sa nais nilang mangyari. Tay, umuwi na lang kaya tayo. Natatakot ako na baka bumalik ang mga rebelde. Sabat ni Jomin. Hindi na babalik ang mga rebelde, anak. Naipahayag na nila ang kanilang nais iparating. Ang problema natin bukas, sigurado na wala tayong magagawa, kundi hayaan silang kunin ang gusto nilang makuha. Ang duwag mo talaga, Kuya Jomin. Umihi ka pa sa suot mo na short dahil sa tindi ng nervyos na iyong nararamdaman. Sino ang hindi kakabahan kapag nakakita ng mga rebelde na armado ng mahabang armas? Ang sabihin mo ay duwag ka talaga, Kuya. Tama na nga yung buskahan nyo na magkapatid. Mabuti pa ay pauna na kayong umuwi. Dahil tatapusin ko pa ang paglalagay ng takip sa nakasalansa na palay. Sasamahan na kita dito, Tay. Mahirap na baka bumalik pa ang mga rebelde. Samahan mo na lang ang kapatid mo, Walter. Mauna na kayong umuwi para makapagpalit na siya ng damit. Huwag kayong mag-away na dalawa, ha. Kailangan sa ngayon ay isang tabi na muna natin ang ating personal na problema. Sige na, umuwi na kayo. Mag-ingat ka dito, Tay. Hindi natin alam ang takbo ng pag-iisip ng mga rebelde na iyon. Susunod din agad ako, anak, pa uwi. Tatapusin ko lang ang ginagawa ko dito. Hindi mapigilan ni Walter na magkamuhi sa mga rebelding grupo. Nangingibabaw ang nararamdaman niyang pag-aawa sa kanyang mga magulang. Alam niyang nagtitimpi lang ang kanyang ama para sa kanilang kaligtasan. Sandali lang, Kuya. May nais lang akong daanan bago dumiretso pa uwi. Magagalit si tatay kapag nalaman niya na hindi tayo dumiretso pa uwi. Magagalit si tatay kapag hindi mo tinikom ang iyong bibig. Kailangan na mayroon tayong gagawin para masigurado ang kaligtasan ng ating mga magulang. Hindi tayo nakakasigurado, Kuya, na tutupad sa usapan ng mga rebelde. Paano kapag hindi sila nagkasundo bukas? Pinilit lang ni tatay na magtimpi kanina dahil kasama niya tayong dalawa. Sa bagay, may punto ang sinabi mo, Walter. Ano ba ang iniisip mo na magandang gawin? Ipapaalam ko kay Kapitan JC ang sinabi ng mga rebelde. Hingi ako ng tulong sa kanya para masigurado ang kaligtasan ni tatay at nanay bukas. Sigurado na hindi na sila papayag na sasama pa tayo bukas sa taniman dahil may pasok tayo. Uli ka na, Walter. Pupuntahan natin si Kapitan para tembrehan sa ginawang pagbabanta ng mga rebelde. Pagdating ng magkapatid sa kuta ng mga militar, ay agad ay nagilap ng kanyang tauhan, si Kapitan JC. Nangako ang kapitan na tutulungan ang kanilang magulang laban sa mga rebelde na nanggigipit sa paniningil ng buwis. Ako na ang bahala sa inyong mga magulang bukas. Manatili na lang kayo sa inyong bahay para mabawasan ang aming alalahanin. Maliwanag ba, Jomin at Walter? Liwanag, Kapitan. Maraming salamat sa iyong tulong. Pinasamahan ni Kapitan ang dalawang magkakapatid sa kanyang tauhan ng mga sundalo para makauwi ng ligtas. Pagdating sa kanilang bahay, ay nadatnan nila ang kanilang ina at kapatid na nagkukulong sa kanilang bahay. Isinasalaysay ni Walter ang kanilang mga naging karanasan at ganon din ang ginawa ni Wilna sa kanyang dalawang kapatid. Isinalaysay ng dalaga ang kahiwagaan na kanilang naranasan sa Sapa. Ano bang nangyayari sa pamilya natin? Sabay-sabay ang problema na dumadating sa atin.
Hindi ko alam kung ano ang uunahin ko. Sigurado na kulang pa ang ating magiging party sa buwis na ginigipit ng mga rebelde. Kawawa naman ang ama niyo. Sanay naman kaming magkakapatid sa hirap, Nay. Ang importante ay ligtas tayo at nananatiling buhay. May awa ang Panginoon, Nay. Makakabangon din tayo. Lumipas ang isang oras. Pagkadating ni Rodney ay isinalaysay ni Susan ang kanilang naranasan na kahiwagaan sa sapa. Sa tingin ko, Susan, ay kailangan na natin dumulog sa manggagamot. Hindi na normal ang mga nangyayari kay Wilna. Mahirap na baka isang araw, biglaan na lang may mangyari kay Wilna. Kailangan natin manigurado, Susan. May problema pa tayong kailangan harapin bukas, Rodney. Patatapusin muna natin ang panggigipit ng mga rebelde. Magpaparaya na lang tayo. Ibibigay na lang natin ang kanilang hinihingi. Hindi na bali na wala tayong matira sa atin. Ang importante ay ligtas tayo. Ako na lang ang pupunta sa palayan bukas, Susan. Masyadong mainit ang dugo ni Walter. Baka mapahamak pa ang ating anak. Sasamahan kita bukas, Rodney. Natatakot ako na baka may gagawin ang mga rebelde sa iyo pagkatapos nilang makuha ang kanilang gusto. Kinabukasan nga ay magkasamang pumunta ang mag-asawang Susan at Rodney sa palayan. Inaasahan na ng mag-asawa ang pagsulpot ng mga rebelde pagkatapos na maisilid sa sako ang naani nilang palay. Aminado ang mag-asawa na nandoon lang ang mga rebelde sa masukal na kagubatan. Naghihintay ng tamang oras para lumabas. Ganoon nga ang nangyari. Pagkakita ni Kurt na namumuna sa tropa ng rebelde, nasapilitang nangongolekta ng buwis na nahihanda ang nakasako na palay. Nagsimula silang maglabasan para lumapit sa mag-asawa. Lahat ay sa naanin yung palay ang aming kukunin. Tagal din kayong hindi nakapagbigay sa samahan. Kaibigan, baka pwedeng makiusap na dagdagan ang kalahati na matitira sa amin. Kukuha pa ang may-ari ng lupa sa naanin naming palay. Walang matitira sa amin. Paano na lang ang pamilya ko? Malinaw ang usapan natin kahapon. Ako ang magdidesisyon kung ilan ang kukunin namin. Huwag ka na magreklamo dahil buo na ang desisyon ko. Huwag ka nang magreklamo, Rodney. Sumunod na lang tayo sa nais nilang mangyari. Mabuti pa ang asawa mo nakakaintindi. Sige na, buhatin niyo na ang kalahati sa kanilang naani na palay. Walang nagawa ang mag-asawa kundi tignan na lang ang kanilang pinaghirapan na kinukulimbat ng mga rebelde na pinamumunuan ni Kurt. Ano na lang ang ipapakain ko sa inyo? Paano na lang tayo, Susan? May awa ang Panginoon, Rodney. Ang importante ay buhay tayo. Lalampasin din natin noon ang gutom na puro saging lang at kamuting kahoy ang ating kinakain. Binubuhat na ng mga tauhan ni Kurt ang naaning palay ng mag-asawa nang biglang maglabasan ang buong parsa ng mga sundalo. Mga walang hiya kayo. Hindi kayo naawa sa mga mahihirap na halos walang makain. Sa kanila nyo pa iaasa ang inyong pagkain. Hulihin nyo silang lahat. Mananagot kayo sa batas. Hindi na tama ang inyong ipinaglalaban. Hayop ka, JC. Sinisiguro ko na magbabayad ka. Tandaan mo yan. Yun kung makakalabas ka pa sa kulungan, Kurt. Sisiguraduhin ko na mapubulok ka sa kulungan. Sobra na ang ginagawa mo sa taong bayan. Ikaw at ang kasamahan mo ang lalong nagpapahirap sa mga kapatid nating naghihirap. Punong-puno ng takot ang mag-asawa dahil sa tensyon na namamagitan sa dalawang grupo. Napaluhod ang mag-asawang Susan at Rodney sa lupa dahil sa panghihina ng kanilang nararamdaman. Gumagapang na silang dalawa sa lupa dahil sa panginginig ng kanilang paa.
Binalingan sila ni Kurt para bantaan. Sigurado ako na kayo ang nagtimbre sa mga sundalo, kaya kami nasukol. Babayad kayong mag-asawa. Ipagdadasal niyo na lang na hindi ako makakatakas dahil kung magkataon, ipupugutan ko kayo ng ulo. Wala akong alam sa mga nangyari. Hindi kami nagsumbong sa mga sundalo. Hindi ko lang duwag, kundi sinungaling ka pa. Napadaing si Kurt nang dumapo sa kanyang katawan ang mabigat na sapatos ni JC. Paulit-ulit siyang sinipa ng binatang sundalo habang nagpapagulong-gulong sa lupa. Tumayo ka dyan. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Ang mahina lang at mahirap ang kinakaya-kaya mo. Ako ang subukan mo. Tumayo ka. Dumating ang sasakyan ng mga sundalo at isa-isang isinakay ang mga rebeldeng grupo na nahuli. Si Kurt naman ay bugbog sarado kay JC dahil sa pagbabanta na ginawa niya sa mag-asawa. Maraming salamat, Kapitan. Pero natatakot pa rin ako para sa aking pamilya. Paano na lang kung balikan kami ng bandidong grupo? Huwag kang matakot, tatay. Simula mamayang gabi ay pababantayan ko sa aking mga tauhan ang paligid ng inyong bahay. Dalhin niyo na sa inyong bahay ang naaning palay. Nararapat lang sa pagkainan niyo mapunta ang inyong pinaghirapan. Ilang beses mo nang iniligtas ang aking pamilya, Kapitan. Maraming salamat talaga. Sakaling bakante kayo mamayang gabi, pumunta kayo sa bahay para kahit sa munti naming paraan ay masusuklian man lang namin ang inyong kabatitan. Maghahanda ako ng munting salo-salo. Hindi ko tatanggihan ang imbitasyon mo, nanay. Mamayang gabi ay sasaglit kami sa inyo. Ide, aalis na kami, Kapitan. Kailangan ko pang kumatay ng manok para may pagsaluhan tayo mamaya. Sige, tatay. Huwag na kayong mag-alala masyado, ha. Ang makakaya niyo lang ay handa para sa amin. Yun lang. Inagabihan nga ay nagbisita si JC at iilan sa kanyang tauhan. Hindi maisama ng kapitan ang buong tropa dahil walang maiiwan sa kampo. Nagdesisyon na lang si Susan na ipagbalot ang natitirang pagkain para ipadala sa kampo. Naunang umuwi ang tauhan ni JC. Naiwan ang binatang kapitan para makipag-inuman kay Rodney at 2 binatilyo na kapatid ni Wilna. Kasundong-kasundo ni JC ang bunsong kapatid ni Wilna. Sa katunayan ay walang hinto ang pagtatanong nito tungkol sa pagsusundalo. Malugod naman siyang sinasagot ni JC dahil batin ng kapitan na buong loob nito na pumasok sa pagiging sundalo. Simula ng araw na iyon ay napansin ng mag-asawang Rodney at Susan na halos araw-araw na hatid sundo ng sundalong kapitan ang kanyang 3 anak. Wilna, imbitahan mo nga mamaya si Kapitan. Gusto namin siya makausap ng nanay mo. Ako na ang bahala mag-imbita kay Kapitan, tay. Pupuntahan ko siya ngayon din sa kampo. Gusto mo lang ng dahilan, Walter, para may rason ka na pumasok sa loob ng kampo. Hayaan mo ko, kuya. Balang araw ay hindi ko na kailangan maghanap ng dahilan para pumasok ng kampo. Kinagabihan nga ay dumating si Kapitan JC na nag-iisa. Magandang gabi po sa inyo. May problema ba, tay? Wala akong problema, Kapitan. Ikaw, baka may gusto kang sabihin sa akin. Matalinong tao si JC, kaya kaagad niyang nakuha ang nais tumbukan ni Rodney. Napangiti ito bago magsimula sa pagsasalita. Nahalata niyo na pala, tay. Sige. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Gusto ko mangligaw kay Wilna. Pwede po ba? Napahinto si Wilna sa kanyang ginagawa dahil sa narinig. Napahakbang si Wilna palabas ng sala para siguraduhin na tama ang kanyang narinig.
Gusto mo manligaw sa akin, Kapitan? Sigurado ka ba? Teka anak, hindi pa nga kami pumapayag ng nanay mo. Mukhang nawiwindang na ang puso mo. Si tatay, pinapahiya ako. Kapitan, mataas ang respeto at paggalang namin sa iyo. Subalit natatakot kami baka matulad lang si Wilna sa ibang babae na pinaglaruan lang ng kasamahan mo. Sasabihin na binata at walang pananagutan. Ngunit sa huli ay malalaman na pamilyado na pala. Binata pa po ako, nanay. Itataya ko ang katungkulan ko para kay Wilna. Handa akong pakasalan ng anak mo, nanay. Kahit bukas na bukas mismo. Teka, bakit napunta na sa kasalan ang inyong usapan? Hindi pa nga natin alam kung papayag si Wilna. Ayaw namin pilitin ang anak namin sa bagay na hindi niya gusto. Pinag-usapan na namin ni Susan ang tungkol sa bagay na ito. Hindi kami hahadlang sa panliligaw mo sa anak namin. Wilna, pwede ba ako manligaw? May stable na rin akong trabaho kaya kung papayag ka, magpakasal na lang tayo. Nabigla si Wilna sa bilis ng pangyayari. Kaya hindi naging madali sa kanya na maproseso ng kanyang utak ang buong pangyayari. Napatangaw na lamang siya sa sinabi ng binatang kapitan. Ibig sabihin na pumapayag ng magpakasal sa akin. Muling tumangaw si Wilna bilang tugon sa sinabi ni kapitan. Total, nagkakaunawaan naman kayong dalawa, kaya pumapayag na kami ng nanay Susan mo, kapitan. Si tatay naman, sobrang normal. Jason na lang ang itawag niyo sa akin. Hindi Kuya Kap na ang itatawag ko sa iyo, sabat ni Walter. Oo naman, yun na rin ang pupuntahan nito. Iiwanan namin kayong dalawa para makapag-usap kayo ng masinsinan. Maraming salamat, Nay. Tay, pangako, mamahalin ko at aalagaan si Wilna. Dumaan ang mga araw ay naging kampante sa isa't isa si Wilna at JC. Hanggang paminsan-minsan ay dinadala ng binatang sundalo si Wilna sa kampo. Hindi na iiwasan ng dalawa na matukso, lalo na kapag dinadala ni JC si Wilna sa silid nito. Mahal, hindi pa ako handa. Natatakot ako. Pagbigyan mo na ako, mahal. Hindi naman ako tatakbo. Sige na. Kinabig ni JC papalapit si Wilna sa kanyang tabi. At unti-unting naglapat ang kanilang mga labi. Naramdaman na lang ni Wilna na isa-isang tinatanggal na ni JC ang kanyang saklot sa katawan. Kinakabahan siya kasi hindi siya nakapaghugas ng plato. Di joke lang. Natigilan si Wilna nang hawakan ni JC ang kanyang kamay. Napakalamig ng kamay ng binata. Nakabaliktad sa nararamdaman niyang nakakatupok na init. Binaliwala ni Wilna ang kakaibang lamig na nagmumula sa palad ni JC. Kinakabahan si Wilna nang atake ni JC ang kanyang kamay papunta sa harapan ng binata. Iyon ang unang pagkakataon na maranasan niya ang romansang itik. Subalit nang mapadako ang kanyang kamay sa harapan ng binata, bigla siyang natakot. Malaki kasi ang kalibre nito. Nakasalukuyan sa loob ng inopermay ng sundalo. Mahal, natatakot ako. Sigurado na magiging masakit para sa akin ang karanasang ito. Sa una lang masakit, mahal. Bahagi ng ritual sa pag-aasawa ang ganitong karanasan. Pangako, dadahan-dahanin ko para hindi ka mabigla. Isa-isang tinanggal ni JC ang saplot sa kanyang katawan hanggang tumambad kay Wilna ang hubad na katawan ng nobyo. Nabigla siya sa kanyang nakita dahil sadyang pinagpala ang kanyang nobyo. Alam ni Wilna na wala na siyang magagawa para mapahinto ang nobyo sa tugatog ng kasukdulan na si JC.
Kaya paninindigan na lang ni Wilna kaysa mabitin pa ang nobyo. Nanginginig si Wilna nang abutin ni JC ang kanyang kamay para ipahawak sa dalaga. Ang alam niya na. Ikaw ang dahilan kung bakit ganito katigas ito. Napabitaw si Wilna ng kanyang naramdaman. Ang lamig na nagmumula sa matigas na hinaharap ng binata. Bakit parang malamig pa sa bakal, mahal? Hindi na bali, mahal. Bumawi naman sa katigasan. May sa bakal naman katigas eh. Ganon talaga, mahal. Kinakabahan kasi ako kaya ako nilalamig. Napasinga pa si Jason nang maramdaman niya ang mainit na palad ni Wilna na humahagod sa kanyang harapan. Hindi na pinansin ni Wilna ang kakaibang estado ng katawan ni JC. Malamig ang katawan ng binatang sundalo na mahintulad sa isang bangkay. Nakakataon ang atensyon ni Wilna sa ginagawa ng binata, kaya hindi na niya pinansin ang kakaiba kay JC. Nangingibabaw ang takot sa kanyang dibdib dahil nararamdaman niya ang unti-unting pagtagos ng matigas na bagay sa kanyang kaloob-looban. Ramdam na ramdam ni Wilna ang pagkasira ng tabing na makapatotoo sa kanyang pagiging inosente. Himpit na daing at iyak ang maririnig sa dalaga. Nararamdaman ni Wilna na parang nawalan siya ng malay nang tuluyang maipasok ni JC ang buong buo, ang tandang ng kanyang pagiging barako. Yumakap si JC sa nobya at ginarawaran ng halik hanggang maramdaman ni Wilna na unting-unting nawawala ang sakit. Doon na nagsimula si JC na abutin ang alapaap hanggang sabay nilang maabot ni Wilna. Tahimik lang si Wilna habang ibinabalik ang saplot sa kanyang katawan. Napako ang tingin ni Wilna sa nobyo dahil mababanaag ang katawan nito sa dilim. Hindi nakatay si Wilna kaya inusaysa ang nobyo. Bakit ganyan ang katawan mo, mahal? Wala akong mararamdaman na init sa iyong katawan. At bakit lumiliwanag ka sa dilim? Ganito na ako, mahal, noong ipinanganak. Wala namang mali sa akin, maliban sa kakaiba kong kondisyon. Bakit, mahal? Nagbago na ba ang isip mo dahil sa iyong natuklasan? Hindi naman, mahal. Mababaw na dahilan. Nagtataka lang ako dahil ngayon lang ako nakatagpo ng kagaya mo. Hayaan mo na, mahal. Huwag mo nang isipin ang sinabi ko. Sigurado, mahal, na lalabnatin ka mamaya. Huwag kang matakot dahil normal lamang iyon kapag una. Inihatid ni JC si Wilna pauwi ng kanilang bahay. Ipinagtapat ni JC sa mga magulang ng dalaga na mayroon ng nabagitan sa kanilang dalawa. Ayaw ni JC na magdulot pa ng pangamba at takot sa magulang ng nobya kapag dinapuan ito ng lagnat. Ipinangako naman ni JC na paninindigan ang ginawa at handa itong pakasalan ang dalaga anumang oras. Nasa tamang edad na si JC para magdesisyon sa kanyang sarili. Humanga si Rodney sa angking ugali ng kapitan. Dahil sa halip na itago ay pinili nitong ipagtapat sa mga magulang ng nobya ang nangyari. Hindi madali ang pinagdaanan ng anak natin, Susan. Kaya hayaan mo muna magpahinga. Dumaan ka rin sa ganong sitwasyon noong magkasintahan pa lang tayo. Naintindihan ko. Tigilan niyo ng dalawang pag-uusap sa ganong bagay dahil nakikinig sina Walter at Jomin. Mahirap na baka maengganyo pa ang dalawa kong binatilyo na subukan. Kinabukasan ay isinama ni JC si Wilna sa bayan para magpakasal. Ilala si JC ng nakaupong mayor kaya agad niyang ikinasal ang dalawa. Ngayon, hindi mo na kailangan mangamba kung may hantungan ba ang ating relasyon.
Hawak mo na ang kaparasong papel na magpapatunay na ibinigay ko na ang pangalan ko sa iyo ng buong buo. Magagawa mo na ang lahat sakaling takbuhan kita. Salamat, mahal. Hindi mo lang alam kung gaano kahalaga sa akin ang iyong ginawa. Dumaan na si JC sa bayan para bumili ng pagkain na maaari nilang pagsaluhan. Pagkatapos ng kanilang kasal ni Wilna, ay agad nang bumalik si JC sa kampo para balikan ang naiwang trabaho. Agad kinabahan si JC nang sinalubong siya ng tauhan para balitaan sa nangyaring pagtakas ni Kurt. Habang binabiyahe daw si Kurt sa kulungan, ay tinambangan ang mga pulis na bumabantay sa kanya. Mabilis na itinakas ng mga rebelde si Kurt pabalik sa kabundukan. Timberyan ang kalapit na kampo ng militar para masuyod ang buong kabundukan. Kailangan na mahuli agad si Kurt bago pa siya tuluyang makatakas. Aalis lang ako saglit. May kailangan lang akong puntahan. Dahil sigurado na sila ang unang pupuntahan ng puganting rebelde. Mabilis ang takbo ni JC pabalik sa bahay ng kanyang asawa. Malakas ang kanyang pakaramdam. Napunteriya ni Kurt na balikan ang kanyang biyanan. Nakapagbitaw si Kurt ng babala noong mahuli niya ito sa palayan. Malayo pa lang si JC ay naririnig na niya ang sigawan at hiyawan sa bahay ng kanyang asawa. Lalong bumilis ang takbo ni JC at naabutan niya ang magulang at mga kapatid ni Wilna na nakabalagta sa sahig. Bugbog sarado ang kanilang katawan at nakatamo ng matinding pinsala. Walter, saan ang ate mo? Ano ang nangyari kay Wilna? Kuya, tinangay ng rebelding grupo si ate. Tulungan mo siya, kuya. Iligtas mo si ate Wilna. Ipinaubaya na ni JC sa mga residente na nang mamagandang loob na tulungan ang pamilya ni Wilna. Agad kumilo si JC para hanapin ang kanyang asawa. Sigurado na may ibang plano sa Kurt, kaya tinangay nito si Wilna. Sinasagad talaga ni Kurt ang pasyensya ko. Gusto talaga niyang lumabas ang totoo kong pagkatao. Pwes, humanda ka, Kurt. Matitikman mo kung paano magparusa ang isang maharlikang engkanto. Sinuyod ni JC ang daan papunta sa ilog, kung saan huling nagpakita ang engkantong tubig. Pagkalapit ni JC sa ilog, ay agad umalingaw-ngaw ang matinis na palahaw ng magindara. Nagsimulang kumanta ang mga magindara sa pamamagitan ng kanilang boses na lubhang nakakadala. Nagmamadali ako magindara. May nais akong malaman, kaya ako naparito. Lumusong ka sa batis ng karunungan para makuha mo ang sagot. Paano ako makapunta sa batis ng karunungan? Hubarin mo ang iyong saplot sa katawan. Kailangan na lumusong ka sa batis ng karunungan na kalintulad noong sumibol ka sa mundo ng mga engkanto. Mauta ka talaga magindara. Gusto mo lang makita ang hubad kong katawan. Subalit para sa aking asawa ay pagbibigyan kita. Nagmamadaling nagubad si JC ng damit at agad na lumusong sa ilog. Dinala siya ng magindara sa kailaliman ng ilog. Hinayaan lang ni JC ang magindara na hawakan ng kanyang katawan habang lumalangoy silang dalawa papunta sa batis ng karunungan na binabantayan nito. Mahilig ang magindara sa engkantong maitsura, lalong-lalo na sa kagaya niyang gwapo at matikas ang pangangatawan. Lumusong ka na sa batis ng karunungan, maharlikang engkanto. Dadalhin ka ng batis sa lugar na kinaroroonan ng pinakamamahal mong babae. Mag-ingat ka lang, maharlikang engkanto, dahil tumatagos ang tanso at pulbora sa ating katawan. Maaaring ikamatay ng kagaya natin na engkanto kapag napinsala ng ganong bagay. Naintindihan ko magindara.
Mag-ingat ka dito. Pagdalusong ni JC sa batis ng karunungan, ay dinala siya nito sa isang kampo na may nakatirik na maliliit na kabahayan. Sigurado si JC na naroon siya sa kampo ng mga rebelde. Bumalik na ang kanyang wangi sa pagiging ganap na engkantong abyan o bulaw. Mga engkanto na tila anak araw na napakaputi. Ang mga buhok ay puti o ginintuan. Bulaw o bulawan ang ibang tawag sa abyan dahil sa kulay ng buhok. Tila mga bata o hindi tumatanda. Ang matandang abyan ay tila binatilyo o dalagita pa rin. Gumagabay sa mga mabubuting tao ang abyan. Ang lalaking abyan, kapag umibig sa mortal, ay dadalawin at liligawan niya ito sa panaginip. At sa panaginip maaring mabuntis ang babae na parating kambal ang anak o ipinagbubuntis. Ang isang anak ay ipapanganak na anak araw o nakaputi sa mundo ng mga tao, habang ang kambal nito ay kasabay na ipapanganak sa mundo ng mga engkanto. Si JC ay hindi na purong engkanto na bulaw dahil nahaluan na siya ng dugong mortal. Iyon ang dahilan kung bakit may kakayahan siyang gayahin ang wangis ng isang mortal. Matagal na ring sinusuyod ni JC ang mundo ng mga tao para hanapin ang kanyang kakambal na kasabay niyang ipinanganak. Ginalugad ni JC ang lahat ng kubo na naroon sa tagong pamayanan ng mga rebelde. Nakita niya si Wilna na nakagapo sa isang silid doon. Si Kurt naman ay tumutungga ng alak at walang suot na pangitaas. Hayop ka, demonyo. Pagkawalan mo ko. Sapat ka ng kabayaran sa ginawa ng magulang mo sa akin. Hindi ko naman alam na may magandang anak pala ang mag-asawa. Sana matagal na kitang dinala dito sa kuta para gawing asawa. Gagawin kitang palahian ko bilang parusa sa ginawa ng magulang mo. Patayin mo na lang ako. Ayaw ko. Maawa ka. Ano pa ang magagawa mo? Sumunod ka na lang sa gusto ko. Sasarapan ko naman ang gagawin natin. Pag-aralan mo na lang kung paano tugunin ang pangangailangan ko. Baka magbago pa ang pakikitungo ko sa iyo. Magbabayad ka. Hinding-hindi ka mapapatawad ng mister ko. Tutugisin ka ni JC saan ka man pumunta. Mukhang umaayon sa akin ang kapalaran. Hindi lang pala ako makaganti sa magulang mo, kundi pati sa hambog na kapitang iyon. Ikaw pala ang asawa ng hayop na sundalong iyon. Alam mo ba kung ano ang ginawa niya sa akin? Binugbog niya ako ng walang kalaban-laban. Ikaw ang magbabayad sa kasalanang ginawa niya sa akin. Dinig na dinig ni JC ang lahat mula sa labas. Sinasadya niyang huwag magpakita. Dahil balak niyang magsalisi para maitakas ang kanyang asawa ng ligtas. Pinalabas ni Kurt ang kanyang kasamahan na umiinom at nagsimula na siyang gumawa ng kahalayan kay Wilna. Hindi kinaya ni JC ang nakikita, kaya palihim itong pumasok at inundayan ng magkakasunod na palaw si Kurt. Agad namang nakaramdam ng takot si Wilna dahil wala siyang may nakikita na maaaring may kagagawan sa nangyayari kay Kurt. Lalo pa siyang kinalabutan nang maramdaman niyang may tumatanggal ng kanyang tali sa paa at kamay. Sino ka? Bakit hindi kita nakikita? Pamilyar kay Wilna ang lamig na dumadampi sa kanyang katawan. Pati ang malakas na presensya ni JC ay nararamdaman niya. Hindi siya nagkakamali. Nararamdaman niya ang kanyang mister. JC, alam kong ikaw yan. Ano ang nangyayari? Bakit hindi kita nakikita? Walang sagot na narinig si Wilna. Sa halip ay naramdaman niya ang mahigpit na pagkahawak ni JC sa kanyang kamay. Hinatak siya nito palabas sa kubong iyon. Anong nilalang ka, JC? Bakit may kakayahan kang ikubli ang iyong sarili? Hindi sumagot si JC. Sa halip ay nakatuon ang kanyang atensyon sa pagtakas.
Gusto niyang ilayo si Wilna sa lugar na iyon para tumakas. Nagkamalay si Kurt at agad siyang tumakbo at sumigaw. Naharangan ang daanan para hindi makatakas si Wilna. Nakatutok ang baril sa daanan ni Wilna at Jesse, dahilan para mapilitang tumigil ito sa pagtakbo. Barilin niyo kapag nagpumalit na tumakas. Batid ni Jesse na seryoso si Kurt sa utos nito sa kanyang tauhan. Mayroong nangyayari na kakaiba dito. Ipatawag ang babaylan dahil nakakasiguro ako na may hindi pangkaraniwan na nagaganap. Mabilis na inaharap kay Kurt ang matandang babaylan na tinatawag nila sa pangalang Bayang. May gabay ang babaeng dinukot mo, Kurt. Isang engkantong abyan o bulawan. Bulaw? Natatandaan ko pa ang sinabi mo noon sa akin. Sinabi mo na mayroon akong kakambal na bulaw. Tama ka, Kurt. Kalahi mo ang nangangas na itinakas ang babaeng dinukot mo. Gamit ang angking kaalaman ni Bayang, nagawa niyang makalas ang tagabulag na ginagamit ni Jesse para maikubli ang kanyang sarili. Mahal, ano ang ibig sabihin nito? Magpaliwanag ka. Patawarin mo ako, mahal, kung nagawa kong ilihim sa iyo ang totoo kong pagkatao. Hindi ko alam kung paano ko matatanggap ang bagay na ito. Ang nilalang na pinagkatiwalaan ko ng aking sarili ay hindi pala tao. Hindi ko pala kauri ang nilalang na minahal ko. Wala akong pakialam kung kalahi kita. Hayop ka, Kapitan. Hindi ko matatanggap na nagawa mo sa akin iyon. Hawak ni Kurt ang baril at itinutok sa kinaroroonan ng mag-asawa. Nanginginig ang kanyang kamay dahil sa umaapaw na galit na kanyang nararamdaman. Kaakmang kakalabitan na ni Kurt ang gatilyo ng baril nang biglang magsulputan ang mga engkantong bulaw sa kanyang harapan. Tinabig ng lalaking bulaw na kamukhang kamukha ni Jesse ang hawak niyang baril. Huwag na huwag mong gagawin ang balak mo, Kurt. So di sigurado ko sa iyo na pagsisisihan mo. Sino ka para utusan ako? Wala kang pakialam sa gusto kong gagawin. Kaakmang pupulutin ni Kurt ang baril nang biglang magsalita si Bayang. Tumigil ka, Kurt. Ama mo ang iyong kaharap. Huwag mo kong pinagluloko, Bayang. Paano ko naging ama ang engkantong ito? Mukhang mas bata pa sa aking tignan ng lalaking engkanto na ito. Ako ang tumutulong sa iyong ina nang mabuntis siya ng isang bulaw sa kanyang panaginip. Ako mismo ang tumulong sa kanya na maipanganak kayong dalawa ng kakambal mo. Saksi ako sa pagtatawid ng kakambal mo sa kabilang mundo. Hindi tumatanda ang isang bulaw. Tumitigil ang kanilang pagtanda pagsapit ng pagbibinata. Si Jesse ay kakambal mo, Kurt. Magkapatid kayong dalawa. Isa ang dugo na dumadaloy sa inyong ikat. Patawarin mo ako, aking kapatid, kung hindi kita agad nakilala. Maniwala ka. Ikaw ang dahilan kung bakit napadpad ako sa mundo ng mga tao. Pinilit kong matutunan kung paano ang pamumuhay ng pangkaraniwang tao. Dahil gusto kitang mahanap. Minabuti kong tumawid sa mundo ng mga tao dahil ayaw kong magbatayan kayong magkapatid. Magkakaya ba ng konsyensya mo, anak, na patayin ang kapatid mo kasama ng kanyang kambal na anak at asawa? Ano ang ibig mong sabihin, Ama? Buntis si Wilna. Oo, anak. Magiging ama ka na. Ano ang plano mo, Jeremy, sa dalawa mong anak? Matagal nang namayapa ang babaeng minahal mo noon. Oo, Bayang. Sinubukan ko siyang kumbinsihin na maging bulaw. Pero pinili niyang mamatay na bilang mortal. Isasama ko na sa Kurt sa aming mundo. Sumama ka na, Kurt, sa iyong ama.
Iyon mismo ang habilin ng iyong ina bago siya namatay. Nagdesisyon si Kurt na sumama sa kanyang ama para makalimutan ang masalimuot na pangyayari sa kanyang buhay. Maaari siyang managot sa batas ng tao kapag pinili niyang manatili sa mundo ng ina. Ihatid mo na ako pa uwi, JC. Kailangan ko ng sapat na oras para maproseso ng aking utak ang buong pangyayari. Bakit hindi na malang tawag mo sa akin? Nakikipaghiwalay ka na ba sa akin? Tahimik ang pamumuhay namin nung hindi pa kita nakilala, JC. Kakambal mo mismo ang naging punot-dulo ng paghihirap ng buong pamilya ko. Sa tingin mo, magiging madali sa akin ang lahat. Nagsinungaling ka, JC, sa akin. Maniwala ka, mahal. Hindi ko sinadya ang lahat. Nagkataon lang na pinili ka ng aking puso. Totoong minahal kita at mamahalin magpakailanman. Ihatid mo na ako pa uwi, JC. Huwag ka munang magpapakita sa akin. Abot langit ang pagkamuhi ko sa inyong dalawa ng kakambal mo. Dumaong ang malaking barko sa ilog na minsan nang nagpamalas ng kahiwagaan sa mag-inang Susan at Wilna. Ang ilog pala na pangkaraniwan sa ordinaryong mata ng mga mortal ay isang magarbong daungan ng mga engkantong Bulawan. Dumaan pa ang gintong barko sa kaharian ng Bulawan bago nagdiretso sa ilog na malapit sa paanan ng bundok Arayat. Umalis ka na, JC. Bigyan mo ako ng katahimikan. Ayaw ko na magkaroon ng anumang ugnayan sa kalahi mo. Maghihintay ako, mahal. Naniniwala ako na mahanap mo rin sa iyong puso ang pagpapatawad sa ginawa ko. Darating sa bahay ni Wilna, isinalaysay niya ang buong katotohanan sa kanyang mga magulang. Anak, ayaw kitang pangunahan sa desisyon mo. Subalit naniniwala ako na tapat ang pagmamahal ni JC na ipinakita sa iyo. Huwag mong tuluyang isara ang iyong puso sa kanya. Magkakaroon na kayo ng 2 anak at ayaw kong lumaki ang aking apo na walang kinikilalang ama. Tama ang ama mo, anak. Kailangan ng anak mo ang ama na lubusang nakakaalam sa katulad nila ng mga engkanto. Nangangamba ako sa kanilang kaligtasan, kaya makakabuti kung may amang nakagabay sa kanila. Napagtanto ni Wilna na may punto ang sinasabi ng kanyang mga magulang. Inutusan ni Wilna si Walter. Napuntahan si JC sa kampo. Umuwi si Walter na bitbit ang isang bag na ayon sa tauhan ni JC ay pinapabigay ng kapitan. Nag-awol na umano si JC sa serbisyo at pinili na umuwi sa kanila. Biglang nanghina si Wilna at agad siyang napaupo habang umiiyak. Pagkabukas ni Wilna ng bag ay punong-puno iyon ng perang papel at mamahaling mga hiyas. May nakasulat na nakalakip sa loob ng bag. Mahal, gamitin mo ang halagang ito para mapabuti ang kalagayan ng iyong pamilya. Patawarin mo ako, JC. Dumaan ang mga araw hanggang umabot ng buwan na hindi nagpaparamdam si JC hanggang sa sumapit ang kabuwanan ni Wilna. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, ay nagsimulang sumakit ang kanyang tiyan. Bigla na lang sumulpot si Bayang para tumulong na mailuwal ni Wilna ang kanyang kambal na anak. Matagumpay na nailuwal ni Wilna ang kambal na sanggol na lalaki. Nagimbal ang magulang ni Wilna nang biglang nalusaw ang isang sanggol na lalaki. Naglaho na parang bula ang kapares ng sanggol na ipinanganak ni Wilna. Sino ang tumangay ng isa kong apo? Hindi ako namamalikmata. 2 sanggol ang iniluwal ni Wilna.
Walang may nagnakaw ng apo mo. Kinuha ang sanggol ng kaharian ng bulaw. Doon siya nabibilang sa kanilang mundo. Katulad sa nangyari sa kanyang ama noong ipinanganak ng kanyang ina. Nangako si JC na hindi niya ipagkakait ang sanggol sa kanyang ina. Pagkalipas ng 3 araw, ay bigla na lang nakarinig ang pamilya ni Wilna ng malakas na ugong na nagmumula sa dumadaong na barko. Dumating na ang aking anak. Lalabas na tayo, Nay. Tay. Isang magarang barko ang tumambad sa pamilya ni Wilna. Lula ng barko ang kalahi ni Jesse na nabibilang sa dugong bugaw. Lumundag ang puso ni Wilna na makita niya si Jesse na lalong naging gwapo at naging bata. Maaliwala sa ang mukha ni Kurt na naging magaan ang kanyang presensya. Sa unang pagkakataon ay nagkita-kita ang dalawang pamilya. Nagpasya si Jeremy na isama pabalik ang buong pamilya ni Wilna bilang panauhin sa kanilang kaharian. Nagkaayos at nagkapatawaran ang pamilya ni JC at Wilna. Naging simula iyon ng kanilang magandang samahan. Ayon sa huling salaysay ni Jamel, ay isa sa mga kambal na anak ng mag-asawang JC at Wilna na pinili ng kanyang ina na maging katulad ni JC para makasama ito habang buhay. Si Jamil naman ay piniling manatili sa mundo ng mga tao dahil sa kanyang paniniwala na doon siya nabibilang. At ang sabi niya ay hanggang dito na lang daw kasi masakit ang kanyang kalooban kapag naaalala niya ang mga pangyayaring iyon. Oo, at mayaman sila at may mga pera, may mga lupain. Pero ang puso niya ay parang kulang na kulang. Hindi ko alam kung malulungkot ba ako o sumaya, pero parang mas lamang ang nakakalungkot. Ano sa palagay niyo? Parang nakakaiyak, no? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa lahat ng naka-appreciate. Wakas.